Islam, tayo ay magpasalamat muli sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama upang magsaliksik ng kaalaman at pag-aralan ng araling akida kasama ng ating butihing guro upang maunawaan mabuti ang ipinadalang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yun ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayon mga kawate, bigyan po natin ng maayos na kapakinigan ang ating butihing guro na siyang gagabay sa ating pag-aaral, walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Wasalan Ustad, falyatafadal. Sa'yo na po ang mic on the air. Okay, muli, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad, mga kapatid. Yung last natin na talakay, yung patungkol sa al-hisul mashhud, yung patungkol sa 5 pandama, yung 5 senses ng tao. Kung maalala ninyo yung ating aya na binasa noon, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pansin nyo mabuti mga kapatid, at mayroon akong itatanong kung maalala ninyo. Magpapakita kami sa kanila ng mga tanda namin sa mga abot tanaw at sa mga sarili nila. Ang mga tanda daw na ating nadadama, 2 uri. Sino makaalala ano yung 2 uri ng mga tanda? Ayon dito sa talatang ito. Yan nabanggit ko, 2 uri. Sa mga abot tanaw at sa mga sarili nila. Ano ang tinutukoy ng abot tanaw? Ayon sa mga ulama, ayon sa aya na ito, tafsir ng aya. Okay, ulitin ko lang mga kapatid. Ang tinutukoy na 2 uri ng mga tanda, panlabas at panloob. At ang tinutukoy ng abot tanaw, lahat ng mga lilikhang ating nakikita sa ating paligid, kasama ang mga kalawakang ito at lahat ng naruroon. Yun ang panlabas. At ang panloob naman, yung sa ating mga sarili, yung mga bahagi ng ating mga katawan na bumubuo sa tinatawag na katawan ng tao, na bawat bahagi ng mga ito ay nagpapatunay sa kadakilaan ng dakilang tagapaglikha. Kasi hindi naman matanggap ng sentido komon na ang mga bahagi ng ating mga katawang ito ay nabuo lamang ng aksidente. Kinakailangan ang isang dalubhasang nagdisenyo nito. Okay mga kapatid? At sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa, wala husuwarun mutanawwi'a wa minha ayatun nabiyyin wa karamatul anbiya'i was salihin wa ijabatud da'in. Pansin natin 3 ito na binanggit. Mayroon itong sari-saring anyo na kabilang sa mga ito ang sumusunod. Okay, yung una, ang mga himala ng mga propeta. Sunod, ang mga milagro ng mga maaayos na tao. Milagro ng mga righteous, mga matutuwid, at mga banal na tao. Yun ang pangalawa. Okay, yung pangatlo, at ang pagsagot sa mga dumadalangin. Yung katugunan sa kahilingan ng mga nananalangin. Yan ang pangatlo. Nang una dito na himala ng mga propeta, ito ay ang mga tandang hindi ordinaryo, mga mirakulo at katakatakang halimbawa na nasaksihan at nadama ng maraming tao na nakasama ng mga propeta at nakarating sa atin ang mga kwentong ito sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Maingay pala yung aking aircon. At ang Quran, sa ating mga nagbabasa ng Quran, ito po ay puno ng mga kwento patungkol sa mga himalang ito na nagawa ng mga nauna pang mga propeta sa naunang mga umma.
At ang himalang ito na ginawa ni Allah sa pamagitan ng mga propeta ay gaya halimbawa sa himalang nangyari kay Ibrahim alayhisalam kung paano siya iniligtas ni Allah sa apoy, na kung saan binanggit ni Allah sa Quran, "Qul na ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Ito'y aya sa Suratul Anbiya. Nagsabi kami, o apoy, maging kalamigan at kaligtasan ka kay Abraham o Ibrahim alayhisalam. Na kung saan alam natin siguro, iwan ko lahat siguro sa inyo nakabasa sa kwento ng buhay ni Ibrahim alayhisalam ayon sa Quran. Siya ay naligtas sa naglalagablab, nagniningas na apoy, yung apoy ng pugon, na kung saan ayon sa kwento na matagal na pinaningas ang pugon, na kung saan ay hindi kayang malapitan ng mga tao. Sinasabing kung may maligaw na ibon sa ibabaw nito, laglag, patay. Dahil nga sa lakas ng apoy na matagal na pinagningas. Kaya naman, hindi rin nila maitulak ng mano-mano si Ibrahim. Yung hawakan lang ng kamay at itapon, hindi nila makayanan. Dahil hindi sila makalapit nga sa pugon ng apoy na ito. Dahil nga sa sobrang init. Kaya ano ang ginawa nila? Sino ang nakakaalam sa inyo? Anong ginawa para maitapon? Para maitapon si Ibrahim? Okay, gumawa sila ng tinatawag na manjanik. Siguro matatawag nating dambuhalang tirador, katapult, upang doon ibala si Ibrahim na itapon sa nagniningas, naglalagablab na apoy. Okay? Gayon din si Moises, binigyan siya ng himala na alam natin yung tungkod at siyam na mga tandang nasaksihan ni Paraon at ng mga nasasakupan ni Paraon. Gayon din si Jesus na anak ni Maria na nagpagaling ng ipinanganak na bulag, nagpagaling ng kitungin, nagpagaling ng patay na, bumuhay ng patay, at itinuro niya sa mga anak ni Israel ayon sa banal na Quran kung ano lamang ang dapat nilang iimbak na pagkain. Biro mo, alam ng mga dalubhasang mga manggagamot noon na si Kristo Jesus ay hindi ordinaryong manggagamot kasi nagagamot ba ang patay? Kaya yun ay mga tanda na siya ay isang sugo at mayroong nagsugo sa kanya. Okay, gayon din ang himala ng hapagkainan na ibinaba ni Allah para sa mga alagad ni Jesus. Siya nga pala, ano ang tinutukoy kong hapagkainan dito? Sa lingwaheng Arabic, ano ang tawag dito? Sagot ng mga kapatid, sigaw lang ninyo kung ano ang tinutukoy ng hapagkainan dito. O, sino sasagot? Sa lingwaheng Arabic, ano ang tawag dito? O, mga kapatid, walang sumasagot. Si Joniela Cordero. Ulit? Ano ang tawag sa hapagkainan na ito sa Arabic? Go ahead, sisters. Ano pong mga po? Oh, yan ay isa sa pangalan ng sura ng Quran. Okay, mga kapatid. Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Okay? Ganyan din ang himalang ipinagkaloob ni Allah kay Propeta Sulaiman alayhisalam, na kung saan nagpadala ng dambuhalang trono, yung dambuhalang trono ng dakilang kingdom noon, kingdom ng Yemen, na ang namumuno sa kanila ay reyna, babae. Ano ang pangalan ng reyna na yon? Mga kapatid, ano ang pangalan ng reyna ng Yemen noon na dinala ni Sulaiman ang dambuhalan niyang trono sa Jerusalem, sa Palestine? Walang nakakaalam sa kwento? Si Reyna Bilqis. Nagngangalan daw na Bilqis. At sa panahon ni Sulaiman a.s. ang Yemen, yan ang malakas na kingdom.
Okay, ganyan din kung paanong ginawa ni Allah na sunod-sunuran ayon sa Quran. Sun- sunod-sunuran na kay Sulaiman ang hangin na nagdadala sa mga sundalo, sa kanyang mga military, mga sandata at kagamitang pandigma. Yung himala din ng propetang si David, kung paanong pinagkalooban siya ni Allah ng himala na nagagawa niya daw ang bakal na parang putik lamang ito na kanyang hinuhulma sa anumang hugis na kung ano ang gusto niya. Okay, gayon din si Yahya, Zakaria, at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang himala ay nagpapatuloy, sinasabing mu'jizatun khalida, himalang nagpapatuloy at walang hanggan. Ibig sabihin, hanggang sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom. At ang himalang ito na dala ng propeta ay ang Quran na sa ating mga kamay. Siya nga pala mga kapatid, kung ang lahat daw ng mga himala na dala ng mga propeta, himalang naganap na, pang nakaraan, past tense na, pang nakaraan, okay, naganap na, mga himala na nakatala na lamang sa mga banal na aklat na maaring ikaw nanay, binabasa mo yung mga kwentong ito ng mga naunang mga propeta, pampatulog sa iyong anak, okay, mga kwentong pampatulog. Kasi mga himalang naganap na, nangyari na, lumipas na. Pero bakit ang Quran sinasabing himala na himala daw sa lumipas, pangkasalukuyan, hanggang sa araw ng paghuhukom? Sino makapagpaliwanag sa inyo mga kapatid? Bakit? Bakit ang Quran sinasabing himala na walang hanggan, nagpapatuloy hanggang sa araw ng paghukom? Nagpapatuloy ito habang naririto pa ang mga tao sa mundo. May mga tao pa na napubuhay. Patuloy pa rin ang buhay sa mundo. Aking mga kapatid, bakit? Ito'y himala na ating nasasaksihan. Okay, mga kapatid, pansinin po niyo maigi kasi bahagi ito ng mahalaga nating paniniwala na ikumpara sa mga himalang nauna na ginawa ng mga naunang mga sugo at mga propeta. Ang himala na dala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, himala noong nakaraan, kasalukuyan at hanggang sa hinaharap, hanggang sa araw ng pagbangon. Unang-una dyan, yung himala na sinasabi sa Quran, hamon sa mga musyrik noon na mga Arab. Hamon sa kanila na gumawa ng kagaya nitong Quran kung sila'y hindi naniniwala sa kairalan ng Diyos at hindi naniniwala na ang propeta ay sugo ng Diyos na ito na dapat sambahin. Okay? Sa madaling salita, ang himala na ito na hanggang ginawang maliit na lang para madali nilang matugunan ang hamon sa kanila. Kung hindi nila kayang gumawa ng buong Quran na kagaya nito, ay gumawa sila ng kahit isang sura man lang. Ano ang himalang tinutukoy dito? Yung himala ng lingwahe ng Quran, na kung saan maging noong una pang panahon, hindi kayang tapatan o hindi kayang tugunan ang hamong ito ng mga nagpakadulubhasa na mga Arabo. Kasi kung balikan natin ang kasaysayan ng mga Arabo, sa kapanahonan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arabo ay nagpakadalubhasa sa lingwahe. Ang dalubhasa sa lingwahe noon, yun ang kinikilala nilang mga profesional kung baga sa panahon natin sa ngayon. Mga nakapag-aral hanggang sa bahagi ng kanilang kultura, yung karaniwang kompetisyon, paligsahan, pagalingan sa lingwahe. Kung baga sa mga Pilipino noong unang panahon ng mga magagaling sa wikang Pilipino, ang debate sa pamagitan ng balagtas, yung balagtasan na tinagtawag, ang debate, actual yon, hindi minimemorya. yung balagtasan sa galing nila sa lingwahe. Gayon din naman ang mga Arab noon. Kapag magaling ka
sa pakikipagdebate na ang dating ay patula, ibig sabihin, ikaw ay maalam. Ngayon, dumating ang Quran na tinapatan ang kaugalian ito ng mga Arab na nagpakadalubhasa sa lingwahe at hinamon sila na kung kaya nilang tugunan ang hamong ito. Kung hindi, dapat silang kumilala na mayroong dakilang tagapaglikha na nagpahayag nito ng Quran ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, sa tuwing ang Muslim ay nagbabasa ng Quran, para bang ngayon, sa kasalukuyan, ay nakikitaan niya na naiisip niya, pinagbulay-bulayan niya ang kasalukuyang himala na kanyang binabasa na yun nga ang Quran. Maliban doon sa himala ng lingwahe na kung saan kahit mga kalaban ng Islam na nagpakadalubhasa sa lingwahe. Alam po ba niyo mga kapatid yung ginagamit nating libro? Ginagamit nating libro sa pagtuturo sa inyo ng kawaid o grammar ng Arabic. Alam ba ninyo na kabilang yan sa mga kalaban ng Islam? Yung mga tinatawag na mga Orientalist. Ang mga Orientalist noong unang panahon, kinakailangan pa nilang pumunta ng Espanya para mag-aral sa mga Islamic University. Pero sa panahon na natin ngayon, hindi na kinakailangan pang pumunta ng Espanya para mag-aral ng magpakadalubhasa sa lingwaheng Arabic, magpakadalubhasa sa mga batas ng Islam, sapagkat ang mga Orientalist, lahat ng mga sikat na mga university sa Amerika, lahat yan, kahit bangkitin ninyo kahit ano pa yung mga sikat na mga university sa Amerika, sa Europe, sa mga Western countries, ang mga sikat na mga universities na yan, palaging may tinatawag yan na Faculty of Eastern Studies yata ang tawag nila. Mayroon silang College of Islamic Studies na kung saan ang pamunuan ng faculty ng iba't ibang mga universities na yan na sikat ay mga dalubhasang mga ulama na mga Orientalist, na kung saan ang mga Orientalist na ito, sila mismo yung mga tapat sa kanila. Hindi yung mga panatiko na ang layunin ng kanilang pag-aaral ay para lamang hanapan ng botas ang aral ng Islam, kung paano nila tuligsain ang Islam. Kasi hindi naman lahat sila ay pare-pareho. Maraming mga tapat na mga Orientalist, na kung saan may mga Orientalist na dahil sa kanilang pagpakadalubhasa sa lingwahe at mga pambabatas ng Islam, sila ay umakap ng Islam. Maraming mga Orientalist, kagaya kay William Ware, na kung saan sinagot niya ang tuligsa o atake ng ilang mga pastor na mga ignorante patungkol sa Islam, na sinasabi nilang ang Quran ay naglalaman ng mali, ang Quran ay naglalaman ng mga grammar sa lingwahe na mali. Ano ang sinabi ni William Ware? Paano yung sabihin ang grammar ng Quran ay mali? Samantalang ang Quran, yan ang pinaka-textbook ng grammar. Samantalang sa Quran, ibinatay ang grammar ng lahat ng mga libro patungkol sa grammar ng Arabic. At sila mismo ay nagpapatunay na ang Quran, doon sa mga tapat na mga Orientalist, na ang Quran, ang lingwahe nito ay isang himala na kailanman walang tao sa mundong ito, kahit gaano pa siya katagal na nagpakadalubhasa sa lingwahe. Sabihin natin yung mga doktor ng lingwahe, walang kakayanang makatugon sa hamon ng Quran. Maliban sa himalang lingwahe, alam natin na ang Quran ay naglalaman ng mga impormasyon na mayroong kaugnayan sa siyensya, na kung saan nadiskubre ng mga makabagong mga siyentipiko na ang Quran ay naglalaman ng mga kahapon, kung baga pa itong araw lang natin nadiskubre, pero matagal nang nakalagay sa Quran. Kaya isa pang himala yan, na sa bawat isa na nagbabasa, nakikita niya aktwal ang himalang ito ay pangkasalukuyan. Kaya yan ang tinatawag na mu'jizatun khalida.
himalang walang hanggan o nagpapatuloy. Isang halimbawa mga kapatid, naalala ko yung isang sura na maaring memoryado ninyong lahat. Yung sura patungkol kay Abu Lahab. Patungkol kay Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi watab. Memoryado nyo siguro na kung saan sa sura na ito ay diniklara na ng propeta sa pamagitan ng wahyi na ito na sura na si Abu Lahab kailanman ay hindi sasampalataya. Bakit sinasabi natin kabilang ito sa tinatawag na mu'jizatun khalida? Kasi kayang patunayan o pasinungalingan ni Abu Lahab noon ang Quran ay mali. Bakit? Pwede siyang maging munafik, magkunwaring Muslim para pasinungalingan ang nilalaman ng Quran na ang Quran ay mali kasi sinabi na doon sa sura na siya ay kafir at mamamatay na kafir. Isa pang halimbawa, yung aya sa Quran patungkol sa mga Yahud. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu innan nasara wala tajidan yung aya wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladheena amanu alyahud walladheena asyraku. Yan ang aya sa Quran nang ibig sabihin na tiyak daw na makikita ng bawat Muslim na ang matinding kumakalaban sa Islam ay ang mga Yahud. Mga Yahud. Ngayon, bakit tiniyak patapos ang salita ni Allah na ang mga Yahud ay matinding kalaban ng relihiyong Islam at mga Muslim? At bakit sinasabi ko na ito ay nananatiling nagpapatuloy na himala na ating nakikita sa Quran? Kasi para simple lang ang dapat gawin ng mga Israeli na mga Yahud, mga Hudyo. Para pasinungalingan nila na mali ang banal na aklat ng relihiyong Islam, baguhin nila ang pakikitungo nila sa mga Muslim. Baguhin nila ang kanilang pakikitungo sa mga Muslim. At ang aya nito ay babala sa mga Muslim kung tutusin na wag silang magtiwala sa mga Yahud. Kasi ang mga Yahud, habang nananatili yan sa kanilang relihiyon, basta't relihiyoso yan sa Judaism na tinatawag. Lalo rin, namimilipit tayo, lalo rin na nagiging panatiko sila sa kanilang pananampalataya, lalo namang nagiging matindi ang kanilang galit sa relihiyong Islam at mga Muslim. At yan ang ating nakikita na ginagawa ng mga Yahud sa ngayon sa mga Palestinian na mga Muslim, hindi lang sa mga Palestinian na mga Muslim, bagkus mga Muslim sa buong mundo at nilinaw na yan sa Quran. Kaya ang mga Yahud kailanman hindi nila kayang baguhin ang kanilang naturalisa habang sila ay nangungunyapit sa kanilang relihiyon, tumitindi din ang kanilang suklam at galit sa mga Muslim at kanila itong isinasa aktwal, yung kanilang suklam at galit. Kaya yan ang nararanasan ng mga Muslim. Kaya mga kapatid, ang mga ito ay nagtuturo sa atin sa magitan ng pandama na nasasaksihan ayon dito sa tanda na ito na pangatlo. Na ang mga himalang ito ay nasasaksihan at naman ng mga taong nakasama ng mga probetang ito. At hanggang sa panahon natin ngayon, ang himalang dala ng huling probeta ay nadadama ng mga taong nakakaunawa sa pamagitan ng matino nilang pag-iisip. Kaya binabangkit ko ito mga kapatid, ang himalang panglingwahe ng Quran. Encouragement lamang, hinihimo ko lamang kayo na bilang mga Muslim, sikapin nating pag-aralan ang lingwahe ng Quran. Wallahi mga kapatid, ang mga Muslim na nagpakalalim sa lingwahe ng Quran, hindi yung nag-aral lamang ng ordinaryong lingwaheng Arabic, yung focus ng kanyang pag-aaral, lingwahe ng Quran, kahit wala siyang alam sa akida,
Lingwahe lang ang kanyang pag-aralan. Lalakas at lalakas ang kanyang iman na ang Islam, ito nga ay galing sa tagapaglalang natin. Okay, dito naman patungkol sa karamat, no? Dito tayo sa pangalawa, yung tinatawag na karamat. Karamat, mga milagro ng mga banal, matuwid na mga tao. Ang mga ito ay mga himala at katakatakang halimbawa na nagaganap. Pero tandaan natin mga kapatid sa ating akida, ang mga karamat na ito hindi naganap o ginawa ng mga propeta kasi may mga nag-aangking mga awliya. Sinasabi nilang sila ay mga propeta din. Marami yan sa lugar ng mga Muslim sa buong mundo. Nangyayari ang mga karamat na ito o nagagawa ng mga banal o mga awliya na mga tao. Ito po ay sa kapahintulutan ni Allah. Tandaan natin ito yung ating akida. Sa kapahintulutan ni Allah at hindi sa kung kailan ito naisin ng isang taong matuwid, ng isang taong banal o awliya. Kaya sa Kamindanawan, kunyari, sa Kamindanawan, maraming mga tinuturing silang mga awliya na naglalakad sa ilog, naglalakad sa dagat, lumilipad, may mga himala na kanilang ginagawa. Hindi yun karamat. Kasi yung karamat na tinatawag, hindi kagustuhan ng isang matuwid na Muslim. Bawat isa sa atin ay maaaring may mangyayari na mga milagro, pero hindi mo yun sa sarili mong kagustuhan na sa ganitong oras, dahil sa harapan ng mga tao, magpapakita ako ng mga himala o mga milagro. Yan ang ating pananampalataya. Kaya doon sa mga aktual, kusang loob na magpapakita ng tinatawag nilang mga karamat o mga milagro, iyon ay kagagawan sa ating pananampalataya. Sa ating paniniwala, iyon ay kagagawan ng mga masasamang mga jin, mga shayatin. Ngayon sa pangatlo, ito pa ang isang anyo ng yung anyo daw ng isang anyo ng tanda. Yung pagtugon sa panalangin. Panalangin man ng propeta o panalangin ng isang banal na tao o kaya ng ordinaryong mananampalataya. Ang sagot sa mga panalangin ito ay mabilis. Paano ito nangyari? Paano natupad ang panalangin ito? Ang sagot, kailangang umiiral ang tagapaglikha na sumasagot sa panalangin. Kaya ito ay malakas na patunay at tandang nasasaksihan ng pandaman ng tao. Kaya ang sagot sa panalangin ng mga nanalangin ay tandang nasasaksihan ng pandaman ng tao. Dito pagbulayan po natin mga kapatid ang kwento ng panalangin ng propetang si Nosh o si Noe. Okay? Qala ta'ala an nabiyhi Nuh alayhi salam fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. O kaya dumalangin siya sa Panginoon niya. Ito, sa taas. Sa number 10. Kaya dumalangin siya sa Panginoon niya. Tunay na ako ay nadaig. Kaya mag-adya ka. Fafatahna abwaba samai bima'in munhamir. Kaya nagbukas kami ng mga pinto ng langit na may tubig na bumubuhos. Wafajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Nagpabulwa kami sa lupa ng mga bukal, saka nagtagpo ang tubig ng langit at lupa ayon sa isang utos na itinakda. Wahamalnahu ala dati alwahi wad dusur. Nagdala kami sa kanya sa daong na may mga tabla at mga pako.
tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Naglalayag ito sa pagsusubaybay ng mga mata namin bilang ganti para sa dating tinanggihang sampalatayanan. Okay, nagsabi pa siya, waqal, pauhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahar. Fanfalaka fakana kullu firqin katawdin azim. Kaya nagkasi kami kay Moises na nagsabi, hampasin mo ng tungkod mo ang dagat. Kaya nabiyak iyon, saka ang bawat bahagi ay naging gaya ng bundok na dambuhala. Waazlabna thammal akharin, nagpakapit kami mula roon ng mga iba pa. Thumma aghraqna wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Nagligtas kami kay Moises at sa sinumang kasama sa kanya ng magkakasama. Thumma aghraqna al-akharin, pagkatapos lumunod kami sa iba pa. Inna fi dhalika laaya. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda. Wa ma kana aktharuhum mu'minin. Ang higit na marami sa kanila ay hindi naging mga mananampalataya. Yung sunod, وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ito naman ay sa Surah Ali Imran. Gagawa siya rito bilang sugo sa mga anak ni Israel, si Jesus, na magsasabi na ako ay naghatid nga sa inyo ng isang tanda mula sa inyo, mula sa Panginoon ninyo, na ako ay lilikha para sa inyo mula sa putik ng gaya ng anyo ng ibon, saka iihip ako rito, saka ito ay maging isang ibon ayon sa pahintulot ni Allah. Magpapagaling ako ng ipinanganak na bulag at kitungin at magbibigay buhay ako sa mga patay ayon sa pahintulot ni Allah. Magbabalita ko sa inyo ng kinakain ninyo at iniimbak ninyo sa mga bahay ninyo. Tunay, sa gayon ay talagang may tanda para sa inyo na kung kayo ay mga mananampalataya. Okay. Dito, sinabi ng may akda, nangyari ang mga tulad niyon sa propeta nating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, may isang lalaking pumasok sa masjid isang araw ng Biyernes. Okay? Mula sa isang pintong noon ay nakadako sa bulwagan ng paghuhukom. Samantalang ang sugo ni Allah ay nakatayong nagtatalumpati, naghukhutba. Saka humarap iyon sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nang nakatayo. Pagkatapos nagsabi iyon, o sugo ni Allah, nangamatay ang mga hayupan. Okay? Sabi niya, Ya Rasulullah, halakatil amwal, wangkataatis subol, fad'ullaha yughithuna. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaday. Okay? Kaya nag-angat ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga kamay at saka nagsabi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. O Allah, magpaulan ka sa amin. 3 beses nang binanggit. O Allah, magpaulan ka sa amin. O Allah, magpaulan ka sa amin. Nagsabi si Anas,
hindi, sumpaman kay Allah, hindi kami nakakita sa langit ng ulap, ni ng isang bahagya samantalang wala sa pagitan namin at ng burol ng sala na anumang bahay ni tahanan. Nagsabi pa siya, saka may lumitaw mula sa likuran niya na isang ulap na kahugis ng kalasag. Saka noong pumagit na ito sa langit, ay lumaganap ito pagkatapos umulan. Kaya sumpaman kay Allah, hindi namin nakita ang araw ng isang linggo. Pagkatapos ay pumasok ng isang lalaki. Okay, pagkatapos ay pumasok na isang lalaki mula sa pintong iyon, isang araw ng Biyernes, samantalang ang sugo ni Allah ay nakatayong nagtatalumpati, saka humarap iyon sa kanya nang nakatayo, saka nagsabi, ito pangalawa niyang pagdating. Ito rin ulit ang kanyang kahilingan sa propeta. O sugo ni Allah, nangamatay ang mga hayupan at naputol ang mga landas, kaya manalangin ka kay Allah na pumigil siya nito sa atin. Nagsabi siya, kaya nag-angat ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng mga kamay niya at pagkatapos ay nagsabi, Allahumma hawalina wala alayna, Allahumma alal akam wad-dirab wa butonil awdiya wa manabit syajar. O Allah, magpaulan ka sa mga palibot namin, hindi laban sa amin. O Allah, sa mga burol, sa mga talampas, sa mga kaloob-looban ng mga lambak, at mga tinutubuan ng punong kahoy. Okay. Qal fa'aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Nagsabi siya, kaya tumila ito. At lumabas kami na naglalakad sa ilalim ng araw. Okay? Ito ay muttafaqun alay. Ibig sabihin, inulat ito ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Okay, nagsabi si Allah, sa paraang pangkalahatan, ama yujibul muttar idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tatadhakkarun. O ang sumasagot ba sa nagigipit kapag dumalangin ito sa kanya, nag-aalis ng kasagwaan at kumagawa sa inyo bilang mga kahalili sa lupa, ay isang Diyos ba kasama kay Allah? Kaunti ang isina sa alaala ninyo, qalila ma tadhakkarun. Qalila ma tadhakkarun. Okay, dito sa puntong ito, mga kapatid, tinapos ng author, may akda ng ating libro sa pamagitan ng batayang ito, ang patunay ng Al-Hissul Mashhud o nasasaksihang pandama, at sinabi niya dito, sabi niya, okay, sabi niya, fal-ayatul mursalin wa ijabatud da'in wa ghaitul makrubin adillatun mahsusa adrakaha fi'amun minan nas tashhadu biwujudi mursilihim wa mujibihim wa mughithihim subhanah syahadata yaqin. Kaya naman ang mga himala ng mga isinugo ang pagtugon sa mga nananalangin, ijabatud da'in wa ghaithul makrubin, at ang saklolo sa mga nagdadalamhati ay mga patunay na nadarama, na natatalos ng isang pangkat ng mga tao na unawaan nila, na pag-unawaan nilang maigi na ito ay mga tanda na sumasaksi sa kairalan ng tagapagsugo nila. Yung tagapagsugo, ang tinutukoy ay ang tagapaglikha, ang Diyos na tagatugon nila, tagatugon sa kanilang mga panalangin,
at tagapagsaklolo nila, subhanahu wa ta'ala, na isang tiyak na pagsasaksi. Ang mga himilang ito ng mga sugo, ang pagsagot sa mga panalangin ng mga propeta, mga matutuwid at mga banal na tao, at ang saklolo sa mga nagigipit. Kasi ang tao kapag ka nagigipit, kahit musyrik yan, ang iisipin niya, dapat ako manalangin sa tunay na tagapaglikha ng langit at lupa, tagapaglikha ng universe nito, sa kanya lamang ang kuasa, sa kagipitan kong ito na nakasalalay ng aking buhay. Yan ay likas sa tao na atin na nakatalakay nung una. Kayong saklolo sa mga nagigipit na dinapuan ng iba't ibang sakuna ay nasaksihan ng mga tao at nagpapatunay na mayroong Diyos na nagsugo sa mga sugong ito at propeta. Sa mga mensahero at mga propeta, may Diyos na tumutugon sa panalangin at sumasaklulo sa mga taong nagigipit na nagpapasaklulo sa dakilang tagapaglikha lamang. Kaya, inuubo tayo. Kaya mga kapatid, ang al-hisul masyud o ang nasasaksihang pandama na tinutukoy yung 5 senses ng tao ay maaaring sa pamamagitan ng paningin, nakalakip ang pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng iba pang mga pandama na kagaya sa pandinig, panlasa, na kung saan ang isang uri ng nilikha ay nag-iiba ang lasa. Gayon din sa pamamagitan ng pang-amoy. At sa pamamagitan ng kahangahangang pandamang ito ay nagkaroon ng kaalaman ang tao at nagtuturo sa kanya sa kairalan ng dakilang Diyos na tagapaglikha. At try ninyong memoryahin ang aya na ito na aking sinulat. At inshallah, baka mamaya isisend ko sa inyo yung natapos ko na ako ng na-type na aking binabasa dito sa ating mga aralin. Try ninyong memoryahin mga kapatid itong Suratun Nahl, number ng aya ay 78. Okay? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ang meaning, si Allah ay nagpalabas sa inyo mula sa mga tiyan ng mga ina ninyo nang hindi kayo nakakaalam ng anuman at gumawa siya para sa inyo ng pandinig, mga paningin at mga puso nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. Sa sinabi ni Allah, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Gumawa para sa inyo ng pandinig, mga paningin at mga puso. Bakit? Inshallah, sikapin yung memoryahin ang isang aya na ito mga kapatid. Sa Arabic Suratun Nahl, number 78. At inshallah, isisend ko mamaya itong natapos ko ng ma-type. Okay, bakit daw na naglagay si Allah subhanahu wa ta'ala ng pandinig, mga paningin at mga puso? Upang magamit ninyo ang mga pandamang ito sa pag-aaral, pagninilay-nilay at pagtalos sa mga nilikhang ito upang mapakinabangan ninyo ang kaalaman sa mga nilikhang ito at upang malaman ninyo ang kairalan ng dakilang tagapaglikha at may sa katuparan ang dahilan ng pagkakalikha sa atin. Ano nga mga kapatid, isigaw lang, ano nga ang dahilan ng pagkakalikha sa atin? Bakit tayo nilikha? Isigaw lang ang isang word sa Arabic. Mukhang tulog kayo lahat Hello mga kapatid. Okay. Ibadah. Ang layunin ng pagkalikha sa tao ay upang sumamba lamang kay Allah. Sa aya na ito, sa Suratun Nahl, number 78, ang aya. Kung mapapansin ito sa ating mga anak. Ang mga anak natin,
Sa simula yan na nag-aara, natututo ng magsalita. Kahit bagong panganak pa lang, titingin-tingin. Lahat ng makikita niya, aabutin niya, hawakan niya. Walang pakialam kung ano yung kanyang mahawakan. Nakakapaso man, mainit man, malamig man, o ano man. Okay? Sa pamagitan ng kanyang mga paghawak, sa pamagitan ng kanyang pagtingin, yun kasi ang tao ay natututo. Siya ay nag-aaral. Kaya nga isa sa mga strategy ng pagtuturo daw ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, kung minsan sa kanyang pagtuturo, kahit sa lupa siya, kumukuha siya ng isang patpat at naglalagay siya ng ilustrasyon sa lupa. Para bang sa panahon natin sa ngayon, kung noong anong panahon may mga pisara ang mga eskwelahan, magpahanggang sa ngayon gumagamit pa rin tayo ng mga blackboard. Natural ang guro maglalagay ng mga ilustrasyon sa blackboard sa pagpapaliwanag sa isang aralin. Kasi madaling maunawa ng estudyante kapag mayroon kang ilustrasyon. Sa makabago nating panahon ngayon, gagamit na lang ng PowerPoint. At yan ang binabanggit sa Quran. Sa pamagitan ng ating pandinig, paningin, diyan tayo na kapag-aaral natututo. At inshallah mga kapatid, ituloy natin ang pagbabasa. Mayroon pa naman tayong oras. Yung pang-apat na patunay, asyar o sahih, ang tumpak na batas na kung saan ito ay tagapagsalita ng Quran at tumpak ng sunnah. Ang ibig sabihin ng tumpak ng sunnah, yung mga sunnah na autentiko, sahih. Yan ang tinutukoy na kung saan gusto lang nating banggitin ng mabilisan, buod, na kung saan natalakay natin ang mga patunay sa paksang kaaralan ng tagapaglikha. Una, ulitin natin matinong naturalisa natin natalakay. Yung ikalawa, yung lantay na pag-iisip. Ikatlo, yung nasasaksihang pandama. At ang natitira, ang ikaapat na patunay na ipinahuli ng may akda dahil nga sa ang dahilan kasi marami sa mga tao ay hindi naman naniniwala sa mensahe ni si banal na aklat, ni sa mga propeta. Ito ang realidad sa mga tao. Karamihan sa mga tao mayroong tinuturing ng mga banal na aklat, Kristiyano man o kaya Muslim, pero karamihan sa mga tao binabaliwala ang mga banal na aklat na ito sa pangalan na lamang tinuturing na itong banal na aklat ng kanyang reliyon. Kaya karamihan sa mga Kristiyano, marami pa mga Kristiyano na kahit cover ng Biblia, hindi nakikita Ito ang dahilan kung bakit ipinahuli ng may akda ang ikaapat na ito, ang tumpak na batas, na ang tinutukoy dito ay ang mga banal na aklat na naglalaman ng mga batas para sa tao. Tumpak na batas, ito yung bilang patunay. Bagaman, bakit ito pinahuli? Kahit ito ay kabilang sa pinakamahalagang patunay na naglilinaw sa katotohanan at kabulaanan upang igabay ang tao sa mabuti niyang kapakanan, sa kanyang kabutihan, sa pamundong buhay na ito. At siyempre, ang pinakamahalaga ay ang kabilang buhay sa akhirah. Sapagkat ayon sa Quran, saklaw nito ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao, lahat ng bahagi ng buhay ng tao, na kung saan ito'y mabasa natin sa Suratul An'am. Ma farratna fil kitabi min shay, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wala kaming pinabayaan sa aklat na anumang bagay ayon sa Quran. Kaya ang tumpak na batas ay ang nasasaad sa Quran at Sunnah. Bakit? Sapagkat ang dalawang ito ay parihong kasi o parihong revelasyon o pahayag ni Allah, na kung saan ayon mismo sa salita ni Allah at ng propeta, sinabi niya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ito ay sa Suratul Najm. Hindi siya o ang propeta, hindi siya bumibigkas ayon sa pithaya. Ang ibig sabihin ng pithaya, sarili niyang pagnanasa o sarili niyang pagnanais. Ibig sabihin, ang propeta ay hindi nagsasalita ng ganang kanyang sarili. In huwa illa wahyu yuha.
Walang iba ito, kundi isang kasi na ikinakasi sa kanya. Kaya dito naman sa salita ng propeta, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'a. Pansinin, sabi ng propeta, tunay na ako ay binigyan ng aklat at tulad nito. Tulad nito, kasama nito. Okay. Ano sinasabi ng tulad nito, kasama nito? Kasama nito, kasama ng Quran o kasama ng aklat ni Allah ay ang sunnah na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi sarili niyang salita. Ang isang tapat at makatotohanang nagbubulay-bulay o nagninilay-nilay sa bawat talata ng Quran at hadith ng propeta ay ano bang word ang gamit? Makapagtanto? Makapagtanto na ang lahat ng mga ito ay nagtuturo sa kairalan ng tagapaglikha. Sapagkat ang tumpak na batas na ito ay naglalaman ayon sa Quran mismo ng tuwid na akida. Ang mga batas nito ay makatarungan, hindi mo matagpuan dito ng batas na inhustisya. Mga kaasalang matuwid at lahat na nasasaad sa Quran at Sunnah bilang mga revelasyong nagmula kay Allah ay walang matatagpo ang anumang uri ng mali, salungatan o sumasalungat sa naturalisa at matinong pag-iisip ng tao. Ang mga ito ay pinakatumpak, pinakamakatarungan at pinakatapat. Sinasabi natin pinagdiinan ang pinaka sapagkat iyon ang sinabi mismo ni Allah. Waman asdaqu minallahi haditha. Ito ay sa Suratun Nisa 87. Sino pa ang higit na tapat kaysa kay Allah sa pakikipag-usap? Sa isa pang talata. Waman asdaqu minallahi qila. Sino kaya ang higit na tapat kay Allah sa sinasabi? Sa isa pang aya, watamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Tingnan nyo ang dalawang word na ito. Sidqan wa adlan. Na ang salin ng aya, nalubos ang salita ng Panginoon mo sa katapatan, sidq, at katarungan, adl. Okay. Ang gusto kong pagdiinan ng dalawang salitang ito, ng mga revelasyong ito, ay tapat, sidq, at tapat daw, ang revelasyon at ang mga ulat, yung mga impormasyong naririto ay tapat, totoo. Yan ay patapos na sinasabi ni Allah. Wa adlan, ano tinutukoy ng adlan sa tafsir? Makatarungan daw ang nasasaad ng mga batas sa banal na aklat na ito. Walang matatagpo ang anumang mali o batas na hindi makatarungan. Kaya ito'y nagtuturo sa atin na ang dalawang kasi na ito, o ang Quran at Sunnah, ay nagmula sa tagapaglikha ng tao na narapat sambahin ng bukod tangi. Sapagkat kung ito ay gawa lamang ng tao na hindi lumikha ng tao, natural, maglalaman ito ng mga mali at pagkakasalungatan. Dahil ang hindi naman lumikha daw ng tao ayon sa Quran, ay hindi rin lubos ang kaalaman sa kalikasan ng pagkakalikha ng tao. Yan ay aya sa Quran. Patanong nga ang aya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nang ibig sabihin, hindi ba't higit na maalam ang may likha? Siya ang dalubhasa sa kanyang nilikha. Para bang kung ikaw ang gumawa, ang naka-invento ng isang gamit, natural, ikaw nakakaalam sa kalikasan ng gamit. Kunyari, ikaw ang nag-invento. Kunyari, mga kapatid, ang pinahiwatig ng salitang ito sa Quran. Kunyari, ang aircon na nasa harapan mo. Wala namang matinong taong magsasabing, dahil sa ang aircon ito, ginawa ito ng mga Haponis. Ako Pinoy, mas matalino ako kaysa sa Haponis. Itapon ko na lang itong manual na kalakip ng aircon na ito at gagawa ko ng sarili kong manual. Mas matalino yata ako. Wala man tao yata matino na gano'n ang pag-isip. Lahat ng mga bagay na ating nabibili, mga appliances ang ating nabibili, natural, may mga kalakip na manual yan. Alam natin kung sino ang may likha ng gamit na yan, natural, yung inventor,
o kaya yung manufacturer, natural sila rin ang naglagay ng manual. Ang pinagdidiinan natin, ang tao na hindi lumikha ng tao, walang kakayanan, walang karapatan na gumawa ng batas para ipatupad sa tao. Bahagi yan ng mahalaga nating akida, mga kapatid, na kung tayo ay sumasampalataya na si Allah ang tagapaglikha, si Allah lamang ang may karapatan na magiging mambabatas. Hindi tayo naniniwala kapag pinaniwalaan natin na ang isang senador, kasi Muslim kasi na senador. Kaya pwede siyang gumawa ng batas maliban pa sa nasasaad sa Quran at Sunnah. Yun kung totoosin, yun ay kufur, na kung saan nakaligtaan ng kararami sa mga Muslim. Kasi sinabi dito ng mga akda, ng ikapat na patunay ay ang tumpak na batas. Na sinabi niya, ito ay ang tagapagsalita ng Quran at tumpak na Sunnah. Huwa natiqul kitabi was sahih Sunnah. Okay? Nako, tuloy-tuloy yung aking salita. Hindi ko na napansin ang ating oras. Inshallah, muli nating inshallah itong pang-apat na ito na patunay, tumpak na batas na tumutukoy sa mga banal na aklat. At ang huling banal na aklat ay ang Quran. Sa susunod na Monday, sa susunod na Lunes natin tatalakayin, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah. Sa ibinahagi niyo pong lecture at paglalaan ng oras sa amin ngayong araw. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum sa inyong lahat, mga akawat, ganun din sa ating bisita sa patuloy niyong pagpupursige sa paglalaan ng oras sa pagsasaliksik ng kaalaman sa reliyong Islam. Muli hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama.